Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, na mainit itong pag-uusapan natin. Mag-asawang Diskaya, may pasabog. Marcoleta at Escudero, nataranta. Senador Lacson at Malacanang, may buwelta sa patutsada ng grupong Duterte. Matapos umiyak na magtropang Escudero at Marcoleta na bakit puro na lang makaduterteng senador ang nadadawit sa anomalya. Bakit tila pinagtatakpan daw at takot na takot kay Romualdez. Kaya naman may buwelta si Senador Lacson at Malacanang dito, lalo na sa patuloy na paninira at panggugulo ni Sara Duterte. Samantala, lalong nataranta ang maiingay dyan sa Senado dahil sa matinding pasabog ng mag-asawang Diskaya. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sinagot lahat ng mag-asawang Diskaya ang mga hininging detalye ng ICI. Ayon sa kanilang abogado na si Atty. Samaniego, may inihahanda na rin na supplemental affidavit sina Curly at Sara para sa karagdagang pangalan na idadawit sa maanumalyang flood control project. We will have a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon. In due time, lalabas yun. Na hindi nasabi sa Senate, sir? Yes, and in Congress. May mga sinabit kaming mga part ng ledgers, no? And then vouchers. So, dalawang particular na tao doon ang nabanggit. Nako. So, kailangan naming Dalawa? gawan ng affidavit para magkaroon ng narration of facts. Samantala, sinabi rin ng legal counsel ng mga Diskaya na sa ngayon ay wala silang isa sa uling anumang asset sa gobyerno, bunsod na rin ng pagkaka-freeze ng bank accounts na mag-asawa. Itinanggi rin ng kampo ng mga Diskaya na mayroon umano silang ugnayan sa pagitan ng nagbitiw na kongresista na si Saldico. Sinabi rin nga ni Atty. Cornelio Samaniego III na nagpapasalamat yung mag-asawang Diskaya na naisailalim sila sa Witness Protection Program dahil sa umano'y natatanggap na threats. Nako mga kaibigan, may dalawa pa na ibubunyag at idadawit itong mag-asawang Diskaya. Ano kaya ito mga kaibigan? Nagkataon lang itong dalawang magtropa na nag-iingay ngayon dyan sa Senado, itong si Escudero at Marcoleta. Tulad na lamang nito mga kaibigan, yung pag-iingay ni Escudero. Ito, tingnan nga muna natin ito mga kaibigan. Na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Imbis na sagutin sana ni Escudero yung mga ibinabato sa kanya ng mga allegations, mga kaibigan, di ba? Nadawit siya sa malawakang korupsyon, lalo na sa malalaking kickbacks na kanyang ibinulsa. Abay nagturo pa, di ba? At nandamay. Ito nga kay Romualdez. Imbis na sagutin, ay ito. At sinasabi niyang script. Nako. Mukhang sila ata yung may script mga kaibigan. Tulad na lamang nito, isa pa to. Si Marcoleta na talagang maingay, di ba? Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po yung iba sa inyo natatakot. Diyan siya magaling mga kaibigan, no? Itong si Marcoleta, yung ganyan, magparinig, magpasaring. Kaya kasi nasabihan na mayabang Tapos mga kaibigan, ganito lang yung sasabihin niya. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away. Di ba mga kaibigan? Sinasabi ngayon ni Marcoleta na huwag magpasaring dahil nagkukos ng away. Samantalang siya, yun naman yung ginagawa niya. Lalong-lalo na dito sa kanilang napakahabang privilege speech, dalawa sila ni Escudero na ginamit pa talaga ang Senado para sa kanilang pansariling interes. 'Di ba? Talagang self-serving mga kaibigan. At speaking of maingay, ito ang si Marcoleta, 'di ba? Nadadawit nga yung kanyang asawa dito nga sa dalawang insurance company na to na meron daw conflict of interest. Kaya lalong nag-iingay yung dalawang magtropa na to at talagang inililihis at tinuturo naman ngayon si Senator Lacson na protector at tila pinagtatakpan si Romualdez.
At dahil nga sa mga patutsada na magtotropang ito mga kaibigan, yung tropang Duterte dyan sa Senado, abay hindi po pinalagpas yan ni Senator Lacson at ng Malacanang. At yung sinasabi nila na pinagtatakpan daw yung mga congressman, eto mga kaibigan, pakinggan natin to. Hanggang may mga major developments, mga bagong developments na kailangan tumbukin. Kasi nakabitin kami ngayon eh. Nabanggit na si Congressman Saldico, nabanggit na si Speaker Romualdez. Kung hihinto kami ngayon, lalong mare-reinforce pa yung, yung perception o yung sinasabi nila, rightly or wrongly, na pinagtatakpan namin, meron kami pinagtatakpan. No. Maliwanag yung sinabi ko, we will go where the evidence leads us. Hindi nga ako matidistract doon sa mga ingay na may kinakampihan, merong pinagtatakpan, meron man tinatarget. Bahala sila sa perception. Basta't ako, ang guiding principle ko, kung ano yung nararapat gawin at yung sa inakala kong tamang gawin, hindi yun ang tamang gawin. Alam nyo, masakit sa loob ko pag tuwing merong bagong resource person at mag-implicate ng kasamahan ko. Kasi matagal ko na rin nakasama si dating Senate President Chis Escudero. At tagal ko nakasama niya sa Senate Senator Jinggoy, Senator Joel. Mga naging kaklose ko na rin yan bilang mga kapwa senador. Yes. Pagkatapos maririnig mo na may implicate, hindi mag-aang sa aking kalooban yon bilang chairperson. Pero sabi ko, wala naman akong magagawa. Pipigilan ko ba yung resource person? Huwag mong banggitin yan kasi kaibigan ko yan. Huwag mong banggitin yan kasi nakakahiya sa taong yan. Hindi ko naman pwedeng gawin yun. Huwag na lang kami mag-imbestiga kung gano'n yung aking gagawin panuntunan. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Lacson, di ba? Tigil na natin yung pag-iimbestiga. Kung ganito lang naman na magtatakipan tayo. Malinaw naman yung sinasabi dito ni Senator Lacson na wala siyang pagtatakpan dito. Talagang ang gusto nilang mangyari, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, doon sila. Alangan naman mga kaibigan na ituro lang nila kung sino yung gusto nila, di ba? Tulad na lamang ng ginawa ng mga Diskaya nung una, nung panahon pa na ang chairman ay itong si Marcoleta, di ba? Halata naman kung sino lang yung itinuturo nila, mga kalaban ng mga Duterte. Tapos panahon lang ni Marcos yung iimbestigahan. O yun ang may pinoproteksyonan mga kaibigan. Hindi yung ganito na ginagawa ng Senator Lacson. Tapos yung sinasabi nila, natakot daw kay Romualdez, kay Zaldico at sa mga congressman, bakit daw ayaw ipatawag? O eto yung sagot kay Marcoleta, na maingay. So, yun. Oo. Senator Ping, ito, nag-resign na rin po si Zaldico. Kung sakaling bumalik po siya sa Pilipinas, kayo ba at kayo po ay kinokonduct nyo pa rin po yung mga Senate Blue Hearing Committees, hearings po ninyo, are you open to inviting him? No, kasi nag-resign na siya, hindi na siya congressman. Wala na akong obligasyon o wala na akong tinatawag na interparliamentary courtesy doon sa lower house. Kasi hindi na siya member na lower house. So yes, kung yun ang tanong, kung imbitahin, sa susunod na pagdinig, kung magkakaroon kami ng pagdinig, papadala na namin siya ng invitation letter doon sa kanyang address. Now, alam naman natin nga sa abroad siya, so hindi yung sisipot. Pag hindi siya dumating, papadala namin ng subpoena. At pag hindi sumipot, may show cause order. Pag hindi satisfactory ang kanyang show cause order, ipapakontempt namin siya at pa-issue namin siya ng warrant of arrest. Hindi, may hinihintay kasi akong bagong development na kasi pwedeng merong mga panibagong mga issues o kaya bagong discovery, ika nga, na makakatulong pa sa pagdinig ng... yun ang inintay ko, kaya hindi ako mapag-set pa ng definite date kasi may mga gano'n na. At pagka na-develop yun at kompleto yun, tatawag lang ng pagdinig and rest assured, pa-issue ko na ng invitation si ex-congressman Saldico. Kaya wala tayong pigtatakpan dito. Ngayon, kay Speaker Romualdez, kasi nga nabanggit na yung pangalan niya, well, pwede ko i-course yung aming invitation kay Speaker Bogie D. Hindi namin ipapadalang diretso kay dating Speaker Romualdez. Yun ang tinatawag na interparliamentary courtesy na hindi maintindihan ng iba naming kasama. Ang interparliamentary courtesy, according dito, doon sa institusyon na nirepresenta ng individual congressman. Hindi ito yung meron akong kortesiya sa individual congressman. Hindi po ganun. Ngayon, kung yung individual congressman, dahil nabanggit ang pangalan, gusto niyang pumunta sa aming pagdinig, open naman nangyayari na ito. Congressman na Toby Chanco, dating Congressman na Veloso, nung araw, nung chairman ako ng public order, nagpunta sila doon, gusto mag-manifest, okay, bigyan ko kayo yung first crack. Pag open pala ng hearing, kayo na magsalita. Pero hindi naman pwedeng, alam mo, out of courtesy to the institution, hindi sa individual congressmen that they represent, doon namin i-course yung invitation. Ang gusto kasi na ibang kasama namin doon, direktamente, imbitahin yung congressman.
O di ba mga kaibigan, malinaw naman yan. Ito lang kasing si Marcoleta ang maingay. O na nagsasabi na may pinagtatakpan daw, di ba? Takot kay Romualdez. O ba't di daw kayang banggitin? Ayaw daw ipatawag yung mga congressman na dawit. Hindi makapaghintay mga kaibigan eh. Gusto niya agad-agad. Pero nung panahon naman ng impeachment issue, langya mga kaibigan, alam ba nila yung agad-agad, yung forthwith? Wala. Tapos mga kaibigan, sa lahat ng mga patutsada ng mga makaduterteng senador, lalo na itong si Escudero at si Marcoleta, abay hindi ho magpapatalo dyan yung kanilang amo na si Sara Duterte, na meron naman siyang patutsada, paninira at talagang panggulo mga kaibigan dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos, na sinasabi nga daw na unstable yung gobyerno ni Marcos. Tapos sinisisi pa niya kung bakit daw nilagay niya sa pwesto si Romualdez. Ang daming ganun mga kaibigan. Tapos yung regarding sa corruption, may kinalaman daw ang Pangulo dyan. Kaya naman mga kaibigan, sa lahat ng mga paninira ni Sara Duterte, abay eto, binaltahan ni Atty. Claire Castro at ni Real Talk malala itong si Escudero at itong si Sara Duterte. Let us go to where the evidence leads us. So, ang mangyayari po dito, hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. So, ang mga ebidensyang ito, maaari naman pong ibigay sa ICI, at ang ICI naman po ay isang independent commission na maaaring tumingin ng lahat ng mga evidence, facts, records, para matumbok kung sino ang dapat ng panagot. O di ba mga kaibigan, edi lalong napahiya pa tong si Escudero kasi abogado pa naman siya, di ba? Tapos ganito lang, magtuturo lang siya na magtuturo na wala namang ebidensya. Kaya nga kung merong ebidensya itong si Escudero, abay ibigay niya na lang sa ICI para sila na mag-iimbestiga dito kay Romualdez. Hindi yung turo siya ng turo mga kaibigan tapos sasabihin scripted. Ay nako talaga Ang sabi po ni VP Sara, I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos in choosing Martin Romualdez as Speaker of the House of Representatives, especially after the Delaware court ruling was issued. Sadly, President Marcos continues to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold on the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infrastructure that is clearly under his control. One day, the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang, and on that day, the Filipino people will finally decide that we deserve better. Unang-una po, siya naman po ay abogado, so dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Totoo. Hindi po natin pinagtatanggol dito ang former House Speaker o Representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po, oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita. So ibig sabihin, nabanggit lang. Pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di umanong suhol. Pangalawa, sinabi niya po na bakit pinili ng Pangulong Marcos si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Huwag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers. Wala pong kinalaman o wala pong maaaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, huwag niya pong kakalimutan yon. At yung binabanggit niya pong Delaware decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay na-mention din sa mga di umano-anomalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Maski na po mismo, napakinggan po natin si Senator Chis Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung ano man ang patungkol sa mga anomalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng Vice Presidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amin
ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumalyang flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Real talk lang talaga, malala. Na itong si Sara Duterte wala nang ginawa kundi manira sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Samantalang siya mga kaibigan, umuwi sa Pilipinas para humingi ng pondo. Di ba? Tapos bumalik ulit. Ngayon, bumalik na naman. Anong ginawa ng Senado? Abay, mabilis. Mabilis na inaprubahan yung kanyang pondo. Tapos nagdrama-drama pa yung mga alipores niya na kung pwede daw ay ibigay na lang yung mga pondo nila dyan kay Sara Duterte. Ang galing ng mga kaibigan. Kaya naman sa lahat ng ginagawa ngayon ng ICI, pati na yung pag-iimbestiga ni na Senator Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee, sinasabi nga na pasensyahan na. Kung talaga ang ebidensya ay papunta sa mga alipores ni Duterte, talaga mananagot sila. Tulad nga ng sinasabi lagi ni Senator Lacson, walang kaibigan. Kung talaga masasagasahan itong mga tropa niya o kasama niya din diyan sa Senado, lalong-lalo na yung mga makaduterteng senador, abay pasensya na. Tapos mga kaibigan, abay sumabay pa ito, itong good news na ito. Yan. Kasi nga mga kaibigan, itong Duterte Youth ay talagang tinuluyan ng kinansila ng COMELEC. Abay good news po yan. Tapos mga kaibigan, speaking of COMELEC, abay eto, pinapatawag ngayon si Chis Escudero para magpaliwanag dito nga sa 30 million na illegal na contribution na kanyang tinanggap. Mas lalong, magrereklamo na naman at iiyak itong mga maka Duterte dahil nga dito na sunod-sunod na para bang pinag-iinitan daw sila at pinagdidiskitahan. At talagang ginigipit ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.